Dito tayo kay Chavit Singson. Ito na naman, mga kababayan, pagdating kay Chavit. Alam niyo ba ang sabi ni Chavit? No? Nanawagan siya kay PBBM. Alam niyo ang panawagan ni Chavit kay PBBM, mga kababayan? Ito po. Pakita ko sa inyo. Diyos ko po. Ito. Dito tayo, mga kababayan. Nakita niyo si Chavit? Ayan po si Chavit. May panawagan po siya. Ayan po yung panawagan niya. Galing po ito sa Abante News Online. Abante, sister company po ng Bilyonaryo News Channel. Alam nyo ang sabi ni Chavit kay PBBM. Chavit Singson, pinagbibitiw si Pangulong Bongbong Marcos. If the President cannot face the truth and takes responsibility for his failures, he must step aside for the sake of the nation. Yan ang sabi ni Chavit. Mga DDS, tatagalugin ko kasi bobo nga kayo sa English, di kayo nakakaintindi. Kung ang presidente daw ay hindi niya maharap ang katotohanan at hindi niya masugpo-sugpo itong issue ngayon sa korupsyon, at hindi niya magawa ang kanyang responsibilidad, at hindi niya kayang gampanan ang pagiging presidente niya, dapat bumaba na daw siya. Dapat mag-resign na daw siya. Yun ang sabi ni Chavit. Ngayon, mga kababayan, bakit nga ba gusto ni Chavit mag-resign na si PBBM? Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, ito kung si Sara Duterte nga ang sabi niya, hindi ako mag-resign. Akin na tong posisyon ko forever. Hindi ako mag-resign. Sisirain ko kayo kahit alam ko na mali ang paninira ko, sisirain ko kayo. 'Di ba? Totoo 'yan, sabi ni Sara. Ngayon, mga kababayan, I will tell you frankly, sa tingin niyo ba dahil sa sinabi ni Chavit magre-resign si PBBM? Hindi. Bakit? Ganito 'yan, mga kababayan. Ako, sa totoo lang, alam mo si Chavit, matanda na to Matagal na to sa industriya ng politika, marami na siyang pera. Pero nagtaka din ako, bakit naging bilyonaryo to kung bobo naman siya? Nakakapagtaka lang. Biruin mo naging bilyonaryo ka, tapos bobo ka? Hindi ba naging bilyonaryo dahil sa illegal? Nagtatanong lang. Kasi kung legal ang pagiging bilyonaryo mo, dapat matalino ka. Pero kung bobo ka, tapos naging bilyonaryo ka, illegal yun, ang pagiging bilyonaryo mo. Kasi bakit ganito yan? Kung matalino ka talaga at naging bilyonaryo ka at naging politician ka for how many years, for how long years, alam nyo, hindi magre-resign si Marcos kung ganyan lang. Alam nyo kung talagang totoo na sangkot si PBBM sa anomalya sa korupsyon sa Pilipinas. Ako po'y nananawagan sa lahat ng DDS. Ako po'y nananawagan sa lahat ng mga politician na nambabatikos kay PBBM ngayon at nananawagan ng pag-resign. At yung mga nananawagan ng kudita, ako po'y nananawagan sa inyong lahat. Magsama-sama po kayo. Tapos, mag-file kayo ng kaso laban kay Marcos. Ngayon, kasi bobo nga kayo, di ba? Ipaintindi ko sa inyo. Ken, paano ba natin file ng kaso si Marcos Jr. na presidente yan? Di ba ang presidente may immunity yan? May kapangyarihan yan na hindi siya tabla ng kaso. Bobo nga kayo, kaya hindi ninyo alam. Ito po, kasi nga bobo kayo, paintindi ko sa inyo. Kahit po presidente si Marcos, pwede mo po yung paluin ng martilyo ang ulo niyan, kahit presidente yan. Kahit may immunity siya. Alam niyo kung bakit? Pumunta kayo ng ombudsman. Ito hindi ko kayo inutusan patayin. Ang sabi ko, pumunta kayo sa ombudsman, mag-file kayo ng kaso. Kasi sa ombudsman, kahit presidente ka, tatablan ka ng kaso. Kasi nga mga bubo kayo, mga DDS kayo, ngayon alam nyo na. Alam nyo na. Kung gusto nyo talaga mapatalsik si Marcos, tigilan ninyo yung pagrally-rally dyan. Yung pagrally ninyo dyan sa Mendiola, sa EDSA, sa Ortigas, yung pagwilga-wilga ninyo, paninira ninyo sa vlog, sa YouTube channel ninyo, hindi tatalab yan. Mapapagod lang ang financer dyan. Yung rally-rally na yan, yung organizer lang ang yumayaman dyan. Yung rally-rally na yan, yung mga vlogger lang ang kumikita dyan. Yung mga nagmamarcha, yung mga pumunta sa rally, wala.
Walang mapapala dyan. Kahit si Chavit mamatay, maubos yung plema niya sa kakalunok. Kakayawyaw na dyan sa harapan ng media, no? Sa news outlet na sabihin mag-resign na kasi ganito. Hindi po tatalab yan. Ang tanging bukod tangi na makakapagpatanggal kay PBBM, humanap kayo ng ebidensya, pruweba, patunay, dokumento na autentikado. I-file ninyo sa ombudsman. 'Di ba? Pag na-file niyo sa ombudsman at na-imbestigahan ng ombudsman at napatunayan sa Supreme Court, matatanggal si Marcos. 'Di ba? Pero sa ginagawa ninyo, paninira, rally, batikos, may possibility kayo pa yung makulong. Kayo pa yung madimanda. Kayo pa yung maaresto. Kasi bakit? Meron ding immunity ang presidente na pwede kayong ipadampot ura-urada, makukulong kayo. Presidente yan, tandaan ninyo mga DDS. Maskin si Chavit, hindi ka miyembro ng X-Men na kapag bumangga ka sa pader, tatagos ka lang na hindi ka man lang nasasaktan. 'Di ba? So ngayon kung wala kayong makitang krimen or kaso na i-file kay Marcos, hintayin nyo na lang 2028 election na bumaba siya. 'Di ba? Doon na lang kayo sa 2028. Hintayin nyo na lang matapos yung termino niya. Kasi mahirap kasi mga kababayan at mahirap kasi mga DDS, pababain yung isang presidente na wala namang kayong ma-file na kaso. Bakit? Bukod na sa may immunity siya, bukod na sa pwede nyo siyang kasuhan sa ombudsman, ano ang ikakaso ninyo? Yun ang tanong sa bagay nga, mga bubunga naman kayo, lalong-lalo na si Chavit. 'Di ba? Bubunga naman. Paano, sa tingin siguro ni Chavit, araw-araw siya magpa-interview sa media, mapababa niya si Marcos, maparesign niya. Hindi ganoon, Chavit. Marami kang pera. Naging bilyonaryo ka, tapos bobo ka, tanga-tanga ka. Hindi ganoon. Kung gusto mo talagang bumaba si Marcos, filean mo ng kaso. At make sure na ang i-file mong kaso dyan ay hindi ka mabalikan, magugulat ka, baka ikaw pa ang mabalikan ni Marcos, ikaw pa yung makulong. 'Di ba? Or else antayin nyo na lang yung 2028 presidential election. Kasi syempre hindi na pwedeng tatakbo yan. Ang katakutan ninyo ngayon kung tumakbong vice president yan. Ang kakatakutan ninyo, baka tatakbo pang vice president yan at ang asawa niya ang mag-president. Naku, patay kang bata ka. Ito mga DDS alam natin na sa 2028, last term na ni Marcos, 2028, kasi 6 years lang ang termino ng bawat presidente sa Pilipinas, hindi na sila pwedeng tumakbo. Ang problema dyan, kung 2028, tatakbo si Lisang presidente, si PBBM ang mag-vice, or di kaya 2020 plus, si Sandro tatakbo, si BBM ang mag-vice. Nako, ito ang problema mga kababayan. Ang problema dito ngayon, paano kung si Lisa Marcos tatakbong presidente at ang vice, 'di ba? Si PBBM. Kasi nangako si PBBM na hindi niya bibitawan ang Pilipinas hangga't hindi makukulong lahat ang mga kurakot. Alam niyo sa totoo lang, ito I will tell you frankly, hindi ako political analyst. Pero ito, alam niyo ba, may possibility na ikakapanalo ni Lisa Marcos kung tumakbo si Lisa sa 2028 bilang presidente at ang vice president si Marcos Jr. Alam nyo, may possibility na manalo si BBM at si Lisa kung mapatunayan ni PBBM na ang kanyang pinapangakong ipakulong lahat ng kurakot, tuloy-tuloy yan. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan, Chavit. Yung sinasabi mo mag-resign si BBM, hindi niya gawin yan. Kaya, bago matapos ang termino niya sa 2028, mapakulong lahat na ito si Jinggoy, si Joel Villanueva, si Saldico, si Chis Escudero, 'di ba? Si Bryce Hernandez, Alcantara, itong si Diskaya. Alam niyo pag napakulong lahat 'yan, malaking puntos ni PBBM 'yan. Maskin si Sara hindi kayang talunin 'yan. Pag napakulong lahat ni PBBM ang kurakot, aantayin ng tao dyan. Ang sunod naman ay ang Bureau of Customs. Tapos na tayo sa DPWH kung mapakulong niya lahat yan. Halimbawa, 2026, mapakulong ni PBBM itong mga tao sa DPWH na mga kurakot. Mga kontraktor, mga engineer, mga congressman, senador. Ngayon mga kababayan, pagdating ng 2026, ang tatalakayin naman ni PBBM ay itong BIR, itong COA at saka itong
Customs, sabi ko sa inyo mga kababayan, mananatili si Marcos sa posisyon. Mark my word. Kung si PBBM maging vice president at si Lisa ang maging president, mananalo sila sa 2028. Iyan ang kabahan ka, Sara. Yan ang kabahan ka, Chabit. Sa totoo, kung tatakbo si Lisa, president, si BBM ang vice, tuloy-tuloy yan kasi mag-asawa sila eh. Ngayon pag nanalo sila, at napatunayan ni PBBM ngayon sa termino niya na ipakulong niya lahat ng mga kurakot sa DPWH, tuloy-tuloy yan. Kasi bakit kung ako kay PBBM, tapos na tayo sa DPWH, nakulong na. Linis na ang DPWH, panibago na naman. Panibagong aksyon na. So, syempre, sino pang mangungurakot kung nakulong na? Ipo-proceed ni PBBM ngayon ang COA, no? Or else ang BIR, or di kaya ang Bureau of Customs. Nako, sa totoo lang mga kababayan, ang taong bayan, ito ang iisipin nila niyan. Bakit natin paaalisin pa sa posisyon ito kung masusolusyonan din naman pala niya ang korupsyon? Ngayon kung mapakulong lahat ni PBBM yang hanggang matapos ang termino niya, itong mga flood control politician na mga sangkot sa pagnanakaw, syempre ang aabangan na namang tao niyan sa 2028 kung tatakbo siya ulit, iboboto siya. Bakit? Kasi naumpisahan na niya. Baka pag ang nanalo sa sunod eleksyon ay hindi ituloy ang inumpisahan ni PBBM, babalik tayo. Babalik tayo sa pangungurakot na naman. Kaya kung ituloy-tuloy natin na suportahan si Marcos, malay 2028 si Lisa, vice si PBBM. So itutuloy nila yan, COA naman. Sa sunod naman eleksyon, pagkatapos ng 2028 election, another 6 years, tatakbo na naman si PBBM. Tatakbo na naman si Sandro. Tapos ang vice na naman si Lisa. 'Di ba? Or else ang tatakbo si Romualdez. Ang babayis diyan si Lisa. Nako. Walang maano, 'di ba? Kaya mga DDS, tiisin niyo na lang. Sabi nga ni PBBM, 39 years namin tong inintay. Ang sabi nga ni PBBM, hindi ko bibitawan ang Pilipinas sa kamay ng mga politician na walang pakialam sa ating bansa. 'Di ba? Hindi ko bibitawan ang Pilipinas sa kamay ng mga politician na mga bobo. 'Di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, mga DDS, mag-iiyakan talaga kayo. Kaya sa panawagan ni Chabit na mag-resign, Chabit, itulog mo yan. Gutom lang yan. Gutom lang yan. Huwag ka na umasa. Gutom lang yan, Chabit. Tulog mo yan.